Hi guys! Welcome back to my channel. So, tax filing month na naman ngayon dito sa Canada. So, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-file ng inyong tax ng DIY lang. May ginawa na po akong video last year, yung how to file your tax for free. And then doon sa mga kababayan naman natin na gustong magpaasikaso sa iba at walang alam na pwedeng mag-asikaso, pwede nyo pong kontakin si Ate Rose Fernandez. Ito, ilalagay ko yung kanyang contact number dito sa ating screen. Siya po yung recommended ko na pwedeng mag-asikaso ng inyong mga tax dito sa Canada. At sa mga kababayan ko naman na gusto na sila lang yung gagawa para matuto po kayo at the same time hindi na kayo magagastusan kasi magkano din po yung papile ng tax do sa mga nag-aasikaso. Merong $50, may 80, may 100. Yung nakausap ko dito sa katabi lang namin, 150. So ganito ko po ginagawa yung pagpapile ng tax ko. Pakita ko po sa inyo ngayon para po may idea kayo. So kalimitang natatanggap kong tanong, magkano po kaya yung makukuha kong tax? So depende po yan sa inyong income, depende po yan kung kayo'y single, kung kayo'y married. Kung makikita nyo po dito, mayroon na po ditong estimated na makukuha ko dito sa side na to. Pero yan po ay malalaman ninyo once na ikiniin nyo na po lahat ng laman ng inyong T4 dito sa mga boxes na nakikita nyo dito sa screen. So hindi ko na po ipapakita yung ilang details kasi medyo personal na. Kasi may inaasikaso po ako ngayon, may ilan tayong mga kasama na nagpapile po sa akin ng tax. And at the same time, yung tax ko is inire-ready ko na rin po for tomorrow. Kasi starting tomorrow, February 24, 2025 po ang tax filing natin dito sa Canada. At doon sa mga kababayan natin na gustong mag-file ng tax nila nang sila na lamang, panoorin nyo po itong video na ilalagay ko sa screen. Nagawa ko na po yan last year. I-search nyo na lang po doon sa mga videos na nagawa ko. Yung how to file your tax for free. But take note mga kabayan, mag-ingat lang po sa pagpipill up ng mga details ninyo. Baka mamaya kay single, mailagay nyo married. Baka mamaya yung mga number na maikiin nyo is puro mali. Matulad kayo dito sa kasama kong Mexican, naka-receive siya ng letter para may idea lang po yung iba na hindi din po ganun kadali mag-file ng tax. Baka mamaya magkamali kayo ng fill up, ang mangyari, kayo pa ang magbayad sa Canada Revenue Agency. Kagaya nitong letter na na-receive ng kasama kong Mexican, nakalagay nga po dito, Notice of Reassessment. We reassess your 2023 income tax and benefit return and recalculated your balance. You need to pay 8,785.82 minus any amounts you paid that we have not processed yet. To avoid additional interest charge, please pay by February 27, 2025. So pinadalan po siya ng letter ng Canada Revenue Agency. Then, nung na-check ko po, ang nakalagay pala dito, explanation of changes and other important information, ang nangyari pala, may maling naikiin dun sa kanyang pagpapail ng tax noong 2023. So pinadalan siya ng letter ng Canada Revenue Agency. Ang problema dahil nga yung kasama naming Mexican ay hindi nakakapag-English, hindi siya marunong bumasa ng English, hindi siya nakakapagsalita ng English. And then nung nabasa ko po, kasi sabi ko sa kanya, tulungan kita, akin yung letter na na-receive mo kung anong problema. And then nabasa ko dun, pinadalan pala siya noong November 27, 2024 ng letter ng CRA, ng Canada Revenue Agency, na pinadadala sa kanya or pinasasubmit sa kanya yung kanyang 2023 T4 para daw mai-assess ulit. Kumbaga mai-compare kung ano yung problema, bakit mali yung naikiin. So ipinapasubmit sa kanya ang problema nung after niyang ma-receive yung letter from CRA, binaliwala lang niya dahil nga hindi niya naiintindihan yung kanyang letter na na-receive, itinabilang niya. So sabi ko, may na-receive ka man letter nung November 7 na pinadala sa iyo ng CRA. So isa-isa pa namin kinalkal do sa kwarto niya yung mga letter and then nakita ko yung letter na na-receive pala niya nung November 7 na pinapasubmit sa kanya yung kanyang T4 para nga ma-i-reassess at ma-check kung ano yung problema. Ang problema, hindi niya nasa i-submit. So ngayon, tax filing na naman, and then sinisingil siya, pinadalan siya ng ganitong letter na kailangan doon niya magbayad nitong 8,785, which is napakalaking halaga. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mag-iingat po kayo sa pagpapile ng inyong tax. And then yun nga, sabi ko sa kanya, hanapin natin ito at isasubmit natin sa post office para maipadala sa CRA para wala kang bayaran na ganyang kalaking halaga.
Kaya napaka-importante po na yung mga letter na nare-receive natin hindi natin binabaliwala at binabasa natin ng maayos dahil baka mamaya matulad kayo doon sa kasama ko na pinagmumulta na siya, pinagbabayad siya ng 8,785. So napakadali lang naman po, kung gugustuhin nyo lang po, sundan nyo lang po itong ginawa kong vlog, yung how to file your tax return for free. Ito po ay ginagamit ko na for 3 years. Wala naman po ako naging problema at even yung mga kasama ko na nagpapaasikaso sa akin na ipapail ko sila ng tax. Kung gusto nyo pong ibayad sa iba, mayroong $50, may 100, may 80, may 150, depende po sa dami ng T4. Kasi meron dyan mga double job, triple job. So iba-iba po. So napakadali lang naman po nito. Sundin nyo lang yung video ginawa kong yan at hindi po kayo maliligaw. Pero kung nag-aalanganin po kayo na kayo mismo yung gagawa ng tax ninyo, pwede nyo nga pong kontakin si Ate Rose Fernandez. Marami na po akong ibinato sa kanya na mga nagpapapail ng tax na hindi kayang gawin yung DIY. Pero kung kayo nagtitipid and at the same time gusto nyong matuto, pwede nyo pong panoorin yung video ginawa ko. So napakadali lang po nitong gamitin. I'm using Wealthsimple Tax. Pwede din kayong gumamit nung TurboTax. Marami pong apps na pwedeng gamitin para makapag-file po kayo ng inyong tax. But since dito na ako nasanay, matagal ko na rin itong ginagamit at even do sa mga kasama ko sa pagpapile ng tax nila, ito din yung ginagamit ko. And take note guys, mag-open kayo ng inyong Canada Revenue Agency na account. Kasi mas maganda, mas madali pong gamitin kapag may account kayo sa CRA, bukod sa makikita nyo na yung inyong mga previous T4, yung inyong notice of assessment, and at the same time, while using this, pwede nyo pong i-add dito yung link para kahit papano, i-ano nyo na lang. Pag clinic nyo kasi dito, itong, what do you call this? Yan. Sa My CRA account, pwede nyo po ditong i-add yung return automatic. Hindi nyo na kailangan mag-fill up. Lahat ng details nyo sa inyong Canada Revenue Agency ay automatic papasok na po dito. Kaya hindi nyo na kinakailangan mag-fill up ng mga number do sa mga every box na pipilapan ninyo isa-isa. Kasi kung ano yung nakalagay sa T4 nyo, automatically yun na yung papasok dito sa mga boxes na nadito sa pinipilapan ninyo habang nagpapile kayo ng inyong tax. Kaya doon sa mga wala pang CRA account, you can visit the canada.ca, Canada Revenue Agency CRA, and mag-create po kayo ng account para mas mapabilis ang pagpapile ng inyong taxes and makikita nyo din po yung inyong mga previous na history ng T4. Kaya doon po sa mga kababayan natin na nababasa ko na nagko-comment do sa ginawa kong ang video na how to file your tax return for free at nagtatanong, Sir, magkano po ang estimate kaya makukuha ko? Kahit estimate lang daw. Hindi ko po kayo masasagot hanggat hindi po nyo natatapos na i-fill up itong Wealthsimple Tax kasi lahat po yan ay pagkatapos yung mapilapan, lalabas po yung estimated na refund na makukuha ninyo. It depends kung magkano po yung income ninyo, kung magkano po yung gross ninyo, kung kayo po ay single, kung kayo married. Meron po tayong mga na-encounter dito na kalimitan na single, sila pa yung nagbayad, hataw-hataw sila sa overtime, and kadalasan na mga sagot na nakukuha ko, kaya daw hindi sila masyado nag-overtime kasi lahat ay nasa tax na lang napupunta and nagbabayad pa sila. Meron namang mga single na talagang wala po silang nakukuha. Yung iba naman napakababa. Meron namang mga married na kalimitan ay 2,000, 3,000. Do sa mga normal income lang, yung mga let's say nasa 40 to 50,000 ang gross income. That is all based on my experience. Kaya doon po sa mga nagtatanong, try nyo na pong i-fill up para kahit papano magkaroon kayo ng idea at estimate kung magkano yung tax refund na makukuha ninyo. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may idea kayo sa mga may gustong mag-file ng tax ng DIY lang. Paalala lang sa mga may plano mag-DIY ng tax nila, just be careful. Baka mamaya mali or may kulang doon sa mapila pa ninyo. Ang ending in the future, kayo pa magbabayad. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.